At mayong gabi sa tanan, sa makausap pa, mayong gabi sa naa sa virtual o ang naa sa YouTube. Sa lahat ng sumusubaybay, muli ito si Pastor John Palermo. At salamat Brother Ken sa napakagandang mensahe mula sa aklat ng Lucas chapter 6, 27 to 31. At basahin din natin ang 1 John chapter 4, verse 8. Na sinasabi dito, whosoever does not love does not know God, for God is love. Kung sino man ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ay pag-ibig. So pag-uusapan natin itong tinalakay kanina, the greatest virtue. Lahat magsabi, the greatest virtue. The greatest. Ang dakilang kaugalian. Ang pinakabantugan nga kinaiyahan. Kining kinaiya sa gugma. The greatest virtue is love. Okay. Adunay upat ka subject nga dapat natong masabtan about love. Subject sa love. Number 1, love of God. Ingon ang Ginoo, love the Lord with all your heart. Love the Lord with all your heart. So higugmaon na to ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing. Higugmaon na to ang Dios sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong huna-huna. Ibigin natin ang Panginoon. Na tunay na pag-ibig, wagas na pag-ibig. Napakadaling sabihin na iniibig natin ang Panginoon, subalit pagka maipapahayag yung pag-ibig ay diyan po nagkakaroon ng problema sa pagpapahayag ng pag-ibig. Maaring sabihin natin na ibigin natin ang Panginoon. Pero pagka hindi ka po umiibig sa iyong kapwa, ay wala pong saysay ang pag-ibig mo sa Panginoon. Muna ingon ang Ginoo, kung wala ka nahigugma sa imong isig ka tao, walay pulos ang imuhang paghigugma sa Ginoo, kay unsaon man nimo pag-ingon nga nahigugma ka sa Ginoo nga wala nimo nakita, apan wala ka nahigugma sa imong isig ka tao nga imong nakita. So ang unang dapat natong tuunan sa atong paghigugma ang Ginoo. So ikaduha, higugmaon nato ang ato ang mga members sa atong pamilya, loved ones. Nga naman, na mga tao nga pinangga nila laing tao kaysa ilang pamilya. Na mga tao nga buutan sila sa laing tao, apan dili sila buutan sa ilang panimalay. So dapat i-arrange na to. You love the Lord with all your heart, then love your family. Love your wife, love your children, love your husband. Love those members of your family. Dili man pwede unahon nimo ang uban o nya dili makita nga nagpuyo ka diha sa gugma. Daghan mga tao, daghan mga anak nga mutahod sa laing ginikanan, apan silang ginikanan dili sila mutahod. Na ay mga tao nga love nila ang laing tao kaysa ilahang panimalay. Muhatag sila ngadto sa laing tao, apan dili sila nagahatag ug nagadalagasa sa ilang panimalay. So mali na siya. Dapat una Ginoo, sunod ang imuhang pamilya. Amen? Sabtan, kayo kamo nga nasa YouTube. Number 3, love your neighbor. Kaning imong isig ka tawo kanang unahan sa imong pamilya, imong mga silingan, imong mga kaila, imong mga amigo, love them with the love of the Lord. Love your neighbor as you love yourself. Okay. Sayon lang na kayo, no? Love your neighbor, sayon lang kayo. Love your family, sayon lang kayo. Love your God, sayon ra kayo. Pero kini ikaupat, kaning giwali ka ganina.
Love your enemy. Muna dili sa yon. Amen. Sa upat, asay lisod. Number 4 na sa upat, no? Number 1, love your God. Then, number 2, love your family. Number 3, love your neighbor. Number 4, love your enemy. Muna pinakalisod. Nganong gipaapil man sa Ginoo ng love your enemy, kay diha masukod ang imuhang kinaiya. Kung tinuod ba gyud kang naigugma. Kay ang Ginoo nahigugma man sa tanang tao. Iyang gihatagag kahigayunan ang tanang tao nga makaduol sa iya. Muna ingon siya sa makasasala pa kita, siya nagpakamatay sa krus alang kanato. Para ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan, John 3:16. So love your neighbor is a very difficult na himuon, difficult things. Praktisanan gyud ni siya. Praktisan. Kay kinsa man sa inyo ha, nga sayon lang mahigugma sa iyahang nabiklan, siyang kaaway. Kani ang gisulti dili lang kay basta nabikil ka, kun dili kaaway gyud nimo ni. Muna ingon siya dinhi, datapwat sinasabi ko sa inyong nga mga nakikinig, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway. Gawin ninyong mabuti sa kanila yung mga napupuot sa inyo. It takes courage and real virtue of love to love your enemy, kay katong mga tawhana mao na nakapasakit sa imuha. Diha makita kung tinuod bagyud tang anak sa Ginoo. Diba sama sa giingon ni Ken, si Moises niya, ingon si Moises, Ginoo kung kining mga tawhana wala gyud nako ni sila abusari, wala nako sila kawati. Na limitations, si Moises na feel siya sa love your enemy. Si David, na feel sila sa love your enemy. But they recognize it. Nga naman sa kalagot ni Moses, ingon si Moses, kung kining mga tawhana, mga matay sa natural nga paagi, nan wala ko nimo tawga. Hindi mo ako tinatawag pag itong mga taong ito'y namamatay sa natural na dahilan. So balit pagka bumuka yung lupa at kakainin lahat itong buhay. Oh, wala pa gani na ingon si Moses nga, wala pa niya giinan nga, pangaunon mo sa yuta. Nag-pray pa lang siya. And suddenly, the ground opened up and swallowed those people nga nagpasakit sa kang Moses. Si David, ingon siya, Ginoo, pangagi ng hingui silang mga ngipon. Yeah? So, sama tong nanghitabo dito kay Ken sa iyang testimony. So, we have the authority nga, Lord, di na yun ako makaig. Sobra naman yun ni. Pero pag abot kung maghisgot tag love your enemy, murag na sipyat ta dito Di ba? Pero diha makita nimo how the love of the Lord operates. Kay maluoy naman ta. Ako bitaw naluoy ba ako sa mga sagsigig daot na ako nga murag naghigos. Wala man noon pod ko ni ampo nga maginana sila. Apan the harvest the fruit of their labor. Muna nga, ang ako alam kung mudol sila magpampo, ako apod silang ampuan. But I pray that God will enlighten them. Nga ang Ginoo magpadayag kanila, mag-enlighten sa ilaha. Diri karon ta magpokus sa love your enemy. Kay musugot tag sa dili na may mga tao nga awayon gyud ta ba. Pero ang giingon sa Biblia, i-practice nato ning love your enemy and do good things to them that hurt you. Gawin mo ng mabuti yung mga taong napupuot sa inyo. Makaya nato ni dili. Kamo nga naa sa YouTube, makaya ninyo na dili. Nanay specific din nga giingon sa Biblia. Pagka
gitunglo ka, panalanginan. Yung lumalait sa iyo, ipagdarasal mo. Yung mga sumusumpa sa iyo, ipanalangin mo. Napagpalain sila. Sapagkat yung pagpapala nila ay mapa sa iyo. Yun pala. Pagka kita atong giampo tong mga tao, wala ta ni sukol ba? Ato silang giampo, gisumbong na to sila sa Ginoo. Ang ilang panalangin, ihatag sa Ginoo sa imo. Imbes ilahang panalangin, kwaon to ihatag sa Ginoo sa imo. Nganuman, kay nakapasarman ka sa test of love. Kay ang tinuod nga gugma, mailhan man na sa panahon nga mabikil ka, sa panahon nga nasakitan ka, nga okay pa ba gihapon ka. Tagan na mag-example ha. Kinsa man sa inyo ha, ng luod sa inyong partner, ng luod. Nga nasakitan ta ba ng luod, yun, nasakitan na. Pero nawala atong gugma, wala. Hindi mo na mawala. Ang luod ra siya, sakitan, nasultihan niya mong sakit. Pero the love is still there. Inana ba? Muna gusto sa Ginoo nga masabtan nato nga higugmaon nato ang atong kaaway para mapakita nato sa ilaha nga tinuod ta nga naay Ginoo. Nga kung sagpaon ka sa pikas, ipasagpa ang pikas. That is idiomatic expressions. Nga buot ipasabot, nga kaya nimo magpaubos kung pasakitan ka. Kaya nimo magpaubos ba? Wala mong managpa na pikas kayo, mo binigyan sa Bible. One time ha, na ay nag-crusade, storya siya, pero testimonies ni siya, na nag-crusade. Tapos pag-crusade sa pastor, nagwali siya ani. Pagwali niya anang pasagpa ang pikas aping. Pag naog niya sa stage, ginan siya sa hubog. Pastor, tinuod to imong gisulti nga kung sagpaon ka, pasagpa ang pikas ni aping. Mo man imong giwali, dali be sagpaon ta ka. Gisagpa gyud niya tong pastor nga nagwali. Pak. Be pikas pastor. Pak. Apag human niya sagpa karon, sipaa siya sa pastor. Pagsipa karon din nahayang naingon siya nga, di ba ingon ka pastor nga kung sagpaon, oo gipasagpa tabaya ka sa pikas ug aping pikas sa nganong gisipa man kunin mo. Kay ingon man ang Biblia kung unsay imong ipugas mo imong anihon. Ug mas grabe pa, mo nang mas grabe pa akong gibuhatag sa imo ha. Kay ba kung gisagpa, ako kang gisipa, kay ang nagpugas og hangin muani magbagyo. At kalusot ang pastor, no? Pero, maubat doon siya lusot. Di ba? So, kung masakitan ta, normal sa tao, mo balos. Diyan mo makita karon si Jesus Christ. Sa dihang gipasakitan siya. Niingon siya, forgive them for they do not know what they do. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun palang pag-ibig sa kaaway ay ang pagpapatawad sa kanila. Kung makaingon ka na higugma ka sa imong kaaway, imo silang pasayloon. Amino mo? Are you listening? Those who are watching us in YouTube? That is why love is the greatest virtue. Because love covered multitude of sin. So you can love your enemy by forgiving them. Sapagkat pag hindi mo sila pinapatawad, hindi mo sila kayang mahalin. Yung kaaway mo, pag hindi mo pinapatawad, hindi mo kayang ibigin. Hindi mo sila pinapatawad, hindi mo sila kayang bigyan, hindi mo sila kayang tulungan. Kaya sinasabi, bigyan mo ang bawat sa iyo'y humingi, at ang kumuha ng pag-aari mo ay wag mong hinging muli. Liman kapag ka gikawat imuhang sanina, imong kupo, yung balabal, ihatag na lang po di mong t-shirt. Mura ba gikawatan kag kwarta, ihatag na po di mong pitaka.
Murag makaya dili. So dili po siguro inanang buti pasabot sa Ginoo. Kaya ang gipasabot sa Ginoo nga kung pananglitan na ay mukuha sa imuha o gamit tungod kay wala siya'y gamit. Need kayo niya. Muna yung ang Ginoong Diyos na may mga tao nga nangawat kay gigutom. So pagkauna. Kay dili man ang Ginoo, sabi nga ng Panginoon, huwag kayong magnakaw. God never promote thieves. Yung robbery. Pero bakit sinasabi ng Panginoon, pagka may kumuha sa iyong balabal, kanang kupo ba? Kupo nga para dili ka mabugnawan. Ihatag usab, hasta ang imuhang sanina, imong bisti, para siya dili mabugnawan. Ang buti pasabot that we should show compassion to those in needs. That is love. Munang ingon ang Biblia, kung moingon ka nga naa kay pagtuo, unya dili ka mutabang sa nanginahanglan, ang gipasabutan ni sa Bible, katong nanginahanglan, nakapangawat sila sa tungod kay nanginahanglan sila. Dili tungod kay robbery jud siya. Ang gipasabot din nga kung mo kawat sa imong balabad because nanginahanglan sila ni ana, ihatag pud imong bisti. Ang purpose nga sabton sila, tabangan sila, kay nakapangawat sila tungod kay gikinahanglan nila. Mabitaw nga niingon ko kung naay mangawat kay inyuhang tanom gikawat. So apila na lang gyud nagtanom ng kawatan kay kanang kawatan mo man ang tapulan. Ang tapulan mangawat man gyud na kay mo si tanom iya. Are you listening? Gawin ninyo sa iba ang nais nilang gawin sa inyo. That is the golden rule. It shows the golden character of a real believers of Christ. Kung gusto ka nga muani ka o maayong pagtagad, muhatag kag maayong pagtagad. Diha makita nato nga kanang maayong pagtagad, kanang paghatag, kanang kaluoy, nagsugod na siya sa paghigugma nimo sa Ginoo. Dili lisod higugmaon ang imong panimalay kung naa kay gugma sa Ginoo. Dili lisod higugmaon ang imuhang silingan kung naa kay gugma sa Ginoo. O dili lisod higugmaon ang imong kaaway kung tinuod kang naigugma sa Ginoo. So unsaon man ako pagkaila nga tinuod kong naigugma sa Ginoo. So sa tuloy ipakita nato na. Tinuod kong naigugma sa Ginoo. Pakita na ako na pinaagi sa paghigugma sa akong pamilya. Munang dili maayo nga kanang mga tao mahurot ra iyang kwarta trabaho ngadto sa ubang mga tao pag uli wala na sila bugas. That is irresponsible. Yeah. Ang mga asawa naghulat og anak nila naghulat nga mabot iyang bana, pag abot silang bana hubog. Asang kwarta gipulutan, gisumsuman. Kay ang tinuod nga gugma pagpakita og responsibilidad, pagtrabaho, pagperform sa imong responsibilidad diha sa imong pamilya. So tinud-anay nang nahigugma sa Ginoo kung responsible siya sa iyang pamilya. Number 2, tinud-anay siya nahigugma sa Ginoo kung mahigugma siya sa isig katawo. Sa unsang pagihang nga mahigugma ko sa imong isig katawo? Pinaagi sa pagtabang panahon nga naa sila sa panginahanglan. Last nga ikatulong nga gisugo sa Ginoo nga makaingon ta nga nahigugma ta sa Ginoo is to love your enemy. Just the greatest virtue. Lisod buhaton apan walay malisod kung atong praktison. Amen. Saan pag-practice? Kanang naa kay madungog nga pagdaot, moingon lang ka sagdi lang. Yeah, sagdihira. Ipalabay lang sa pikas dunggan ba. Usa ka maayong hiyas, iyon ang Proverbs.
usa ka maayong hiyas. Ang dili pagpanumbaling sa mga daotang sulti batok nimo. Oh. Napakagandang ugali na yung mga naninira sa iyo ay baliwalain mo lang. Makaya ba nato na pag makadungog tag istorya nga sakit? Ato abang dalunggan atong saraduhan? It needs time. Kailangan po yan ng panahon na aralin, sanayin ang iyong sarili upang ating ma-perform, atong mahimo kani paghigugma sa kaaway. Kay musugot tag sa dili, sugo gyud niya sa Ginoo. Di man ta pwede nga moingon nga di lang ko ana Ginoo, lahi lang ako Kaya ang giingon sa Ginoo, if you love me, John 14:15, if you love me, keep my commandments. And the commandments of God, one of the commandments of God is love your enemy. So I do not know kung daghan mo kaaway. Pero ang giingon sa Biblia, love them, feed them. Pagka wala sila pagkaon, tabangi sila. Sa ingon ni Ana, maulawan sila sa ilang gibuhat. Ug mapakita nimo nga tinuod kang anak sa Ginoo. Amen. Kay ang Ginoo maluluyon man sa mga matarong ug sa mga daotan, pinaagi sa paghatag kanila gininhawa. Unya giingon sa Ginoong Dios, daga ang daotan pinaagi sa maayo. So kung giaway ka, ayaw og tubay, just ignore. Munang ako, ugma, na napod the hearing, agwan tahon, just face the realities. After all, ang Ginoo nasayod sa tanan. After all, ang Ginoo wala natulog. Diba? Munang kanta ni Gary B, huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Balo ba mo? Wala ta sugua sa Ginoo ani, yung himuon nato ni nga maalkansi ta. Nga kanang abusaran ta. Wala na gidesign nga paabusar ta. But doing this is to show to the people na iba pala yung talagang may takot at namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Iba pala ang pag-uugali. They will see the comparison. They will see the difference between those people who love the Lord and those people do not love the Lord. Napapakita po yan sa yung mga kaaway. Kaya bago po natin ibigin ang ating kaaway, para magawa po natin yan, forgive them. Sige, sabihin mo sa sarili mo, forgive your enemies. Forgive your enemies. Yeah, kinsa man ang may mga kaaway, taas kamot. May mga kaaway. Forgive them. Hindi mo i-forgive, di mo pwedeng mahalin yan pag hindi mo pinapatawad. Di mo ka pwede mahigugma, di mo ka maluoy. Kita ka ng, wala ni mo gipasaylo, naglagot pa imong buot. Karon, mangayog pagkaon ni mo, mapakapin na ni mo daghang bitsin. Mahiluan ni mo, di ba? Mabitaw ng kasagaran sa kaaway, dili imbitaron. O kung kaaway ni mo, imbitaron, dili siya makumpiyansa. Sa hiluan pa lang ni mo siya. Na nga, love your enemy. By, number 1, forgiving them. Number 2, help them. Dili man ma-justify nga mayon ka. Ay, gigog mo naman ako siya. Okay naman me. Gigog mo na naman ako siya. Dili na siya by words, by deeds. Una, patawarin mo muna siya. Because you cannot love them without forgiving them. So, pag human, napasaylo na nimo siya. So, maguna-una na ka nga, okay na, kay gipasaylo naman nimo siya. So, pag kamuduol siya sa imo ha, kay gipasaylo naman nimo siya, dili na ka magsigigisgot sa iyang sa, dili na ka magsigigisgot sa iyang gibuhat sa imo ha. Kaya gipasaylo naman nimo siya. So in that way,
You practice the commandments of the Lord. You apply the commandments of the Lord. Love your enemy. Amen. So unsa ganito para mahigugman nato atong kaaway unsa atong duha ka butang atong buhaton? Mapakita nato nga nahigugma ta sa atong kaaway. Number 1, forgive them. Number 2, help them. Ana, so makita na kaaway ba yata sa Ginoo sa una? Kaaway ta sa Ginoo kay makasasala tang dako. Musukol ta sa Ginoo, di ta musimba, ato ta maghimo tag atong kaugalingong Dios. Pero ang Ginoo gipasaylo ta niya. Sa diyang gipasaylo na ta niya, mga itagtabang gitabangan ta niya. Because God loves us. Amen. I hope nga namin nasabtan karong gabi kamo nga nagtanaw sa YouTube. Let us pray. Father God, I pray those who watching us. I do not know, Lord God, kung meron silang mga kaaway sa kanilang buhay. Kung meron silang mga pinagdadaanan, may mga hinanakit sa bawat isa sa kanila. Panginoon, turuan mo po kaming magpatawad. Turuan mo po kami, Panginoong Diyos, na umibig sa mga taong nakapasakit sa amin. Hindi po namin magagawa yan, Panginoon, pag di ka po magbibigay sa amin ng tunay na espiritong banal. Sapagat it needs a Holy Spirit to act in that particular way. I pray, Holy Spirit, grant us the fruit of the Spirit upang magawa po namin, magampanan po namin ang yung mga utos, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig at sumasampalataya sa iyo at ang lahat ng mga sumusuporta sa channel neto sa pamamagitan ng kanilang pag-subscribe, share, and like. At sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga kaanib sa Iglesia, Panginoong Diyos, ng Ladder to Heaven Ministry, ay aking pong Panginoon pinagpanalangin at pinagdarasal na ang pagpapalang espiritual ay mapasa amin. Ang kabutihan, Panginoon Diyos, at ang kabanalan ay mapasa amin. I proclaim it, O God, in the name of Jesus Christ. And Lord, as I bless them, say, I'll bless them, Lord God. And as I proclaim this blessing to them, bless them, Lord. Say amen when I declare this blessing to you. The Lord will bless you and keep you. The Lord will bless you and His face shine upon you. The Lord will bless you and be gracious to you. The Lord will bless you and give you peace. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' name, amen at amen. Kaya wag po niyo pong kalimutan yung 4 po na dapat natin pagtuunan ng ating pag-ibig. Ibigin natin ang ating Panginoon. Ibigin natin ang ating pamilya. Ibigin natin ang ating kapitbahay at neighbors. Ibigin natin ang ating kaaway. Paano natin mapakita ang pag-ibig sa kaaway? Number 1, forgive them. And number 2, help them. In that way, we can say, we truly love God because we can love our enemies. If you bless this channel, those of watching us in YouTube, if you bless this channel, kindly share, subscribe. Kung hindi mo pa, ngayon lang kayo naka-open ng channel na ito, please subscribe and share this video to others so that you yourselves nagiging bahagi po kayo ng pag-abot natin sa mga tao at makatulong tayo sa kanila sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. God bless you and I love you all with the love of the Lord.